Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na impuntong 9:00 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa.
Mga kababayan, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, anuman ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes na naman po upang tayo'y magpatuloy muli sa ating pagsasama-sama sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na dyaryo pa. December 2, 2024 ng taong kasulukuyan. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ganon din sa iba't ibang dako ng mundo hanggang dyan sa naaabot ng ating broadcast. Siyempre sa ating mga kababayan, ng mga OFW dyan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong abang lingkod upang magtanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay ngayong umaga. At syempre sa pamagitan po ng pag-alalay ng ating nakakasama rito sa technical site, si Ate Del Aldea Santos at si Ate Rose Marie Paderon Lawson. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nanunood at nakikinig. Mapapanood po ninyo ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV, sa inyo pong mga Facebook, sa inyong mga YouTube, ang Balitang Kasado dito sa KBS RMM News TV. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi ganong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda. Dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Lunes. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasado patroller. At syempre, standby report. At sa lahat din po ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado sa iba't ibang dako. Mapagpalang araw po ngayong araw ng Lunes. At syempre, binabati po natin ang lahat po ng mga ngayon ay nanunood sa ating palatuntunan. Syempre, sa pangunguna po ng taga-KPP, Divine Healing, dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa buong Mimaropa at Calabarzon. Magandang umaga po sa pamunuan ng KPP. Sa pangunguna po ni Brother Ansel Arroyo, ni Brother Robin Pamilara. Yan. At syempre, likewise, si Brother Gerald Gasek and Brother Celso Cueto. Sa lahat din po ng mga brother at sister. Syempre, sa pangunguna po ni na Sister Merlina Padriquilla at Sister Annalisa Menguela Gasik. Good morning everyone. Bagamat sabi nga may low pressure area tayo sa panahong ito, sabi nga ilan sa mga area dito sa ating kapuluan ay inuulan-ulan mula kahapon. Kaya sana naman po sa pagdating ng Pasko bali 23 days na lamang at Pasko na. At yan yung pinakaasam ng ating mga kabataan para sila'y makadalaw, makapag-bless sa kanilang mga ninong at ninang. Kung kaya sabi nga po ay talagang minsan ay ang panahon ay hindi mo maigagarantiang okay sa oras na iyan. Kaya sabi nga po sa lahat ng ating mga umaasa na mga kabataan, ipagdasal lamang ninyo at huwag gumawa ng ikangay anumang bagay na ikalalabag sa mga tinuturo sa inyo, tiniutos sa inyo ng inyong mga magulang. Ang pagiging magagalangin at masunurin sa magulang.
Siyempre sa lahat po ng mga kabataan ngayon, marami po yung sabi ngayon medyo nakakalimutan na yung tradisyon o kinagisnan na kinakailangang ang paggalang o pagrespeto ng mga bata o kabataan sa mga matatanda ay ipamalagi. Yan po ay depende sa mga magulang kung na bibigyan pa po ninyo ng panahon na maturuan ng inyong mga anak. Dahil nga po masyadong libang na ngayon ang kabataan sa social media, kung ano yung kanilang nakikita, dumadaan sa mga na kanilang napapanood talagang akala nila yung lahat ng inilalabas sa social media ay umapatnubay sa kabataan. Hindi po totoo yan. Marami po ang mga kalalaswaan o nagsasabing paglampas na doon sa inaasahan nating pagiging magagalangin. Iba po yung aktwal kaysa doon sa nakikita lamang at ginagaya. Ganap na alas 9:08 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre, at sa pagtataguyod po ng ating Studio 2 mula sa buluwagan ng balitaan ng ating butihing publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise, magandang umaga kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasko, at kay Attorney Michael Bordeos. Magandang umaga po sa inyo dyan at ganun din sa ating Studio 3. Mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. At siyempre, ang kanya pong palatuntunan ng isyu ng lipunan ay patuloy po ninyong mapapanood tuwing Martes at Huwebes, ganap na 10:30 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali. Ang pagtatanghal ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Anyway, good morning, President BBM and Vice President Inday said no point of no return, but PBBM said never say never. Sana Inday, maglaro na lang kayo kasi a girl like you is hard to find. Yan ang mahalagang mensahe po ni Kuyang Don Robert Romero, ang ating Kasado Patrol 20. Tama naman, tamang-tama talaga. Kinakailangan talaga. At syempre, good morning po, KBS RMM News TV. Gabay at patnubay host, commentator Kuya Arnold Namuco, advance happy birthday. Para bukas, December 3, Martes, King Roland Baldostamo. Happy birthday. Yan yung ating yung inaanak namin ni station manager at saka ni editor-in-chief si Kuyang Wayne. Okay, advance happy birthday. Bukas sa pala. Kay bilis talaga ng panahon. Kaya advance happy birthday. December 3 kay King Roland Baldostamo Luto. At siyempre sa lahat po ng ating mga kasamahan na sabi nga'y patuloy ang pamamayagpag. At siyempre ito yung ating mga kasamahan sa RPPPC. Yan. At siyempre sa pangunguna po ng ating butihin, masipag at malalahanin ang ating presidente po ng RPPC Corps. Yan. At syempre ito po ay sa pangunguna po ng ating Pangulo, si Sergeant Major Donato Billones, ang presidente po ng ang Pangulo po ng ating Rizal Provincial Police Press Corps. At syempre kinabibilangan po ni Kuyang Wayne Lauson bilang Vice President, si Ate Roderica Rivero bilang Secretary, si Kuyang Alan Bordeos bilang auditor at si Kuyang Arnold Paharon bilang
bilang PRO. At bilang treasurer naman si Kuyang Jerry Acuno. Yan. Likewise sa lahat po ng ating mga board of directors. Siyempre sa pangunguna po ni Kuya Bernie Gamba, si Ate Pau de la Cruz, si Ate Aida Tagicana, si Ate Vicky Custodio, Kuyang Arman Patulot, Ate Cora Biernes, si Kuyang Dan Torbeles, then si Kuyang Ricardo Eslita. At siyempre ang inyo pong abang lingkod bilang chairman of the board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kasamahan. At siyempre, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ganap na alas 9:13 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balanse at totoo. National newspaper ito ay sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus. Probiotics na may mga benefits. Effective and preventing serious illness and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney disease. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level. Boosts immune system, helps in healing once faster. Perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract includes the following: stevia plant, ampalaya, sorpentina, malunggay, asitaba. Insulin pan, banaba, sampung in mangusting, purificial endorser Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotic. At syempre, sa paghahatid rin ng ating taga-insensitive potes, syempre sa pangunguna ni Kuyang Romildo Manayos. Ganon din, syempre sa pagtataguyod rin ng Blessed J Dishwashing Liquid na matatagpuan sa maraming bayan sa lalawigan ng Rizal. Partikular na po sa area ng Binangunan, Anguno, Taytay, Cainta, Morong, Cardona at lungsod ng Antipolo. At syempre ang Blessed J Dishwashing ay pag-aari naman ni na Mr. and Mrs. Carolina John Antenero. Samantala, dumako muna po tayo sa ilang mga balita. Pagtatatag ng EDCA Naval Site sa Surigao Norte, muling isinulong. Round 1. Ready, go! Ang pagkakakita kamakailan ng mga Chinese vessel sa Surigao del Norte ang nagudyok sa isang mambabatas sa Mindanao na muling manawagan na magkaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA Naval Site sa lalawigan. Muling inulit ng Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers ang kanyang pag-aalala sa paulit-ulit na panghihimasok ng China sa 200 milyang exclusive economic zone ng Pilipinas. Inundina ni Barbers ang namumuno sa House Committee on Dangerous Drugs at mamumuno sa House Quad Committee ang kamakailang aktibidad ng mga Chinese vessels malapit sa Siargao Island at Davao Oriental noong nakaraang buwan. Ang mga sasakyang pandagat ay nag-ooperate ng walang pahintulot mula sa Pilipinas sa pagbanggit ng mga ulat mula sa Philippine Coast Guard. 3 Chinese vessels yang
Yanghong 3, Jiaging at Xiang Yanghong ang nakita malapit sa Surigao Island na hinihinalang nagdudokumento ng pagtaas ng tubig, sebed at iba pang strategic data. Ito talaga ang dahilan ng kung bakit hinihimo ko ang ating pamahalaan, partikular ang Department of National Defense na magtatag ng isang EDCA naval site sa Surigao del Norte, sabi ni Barbers. Ang lalawigan ay estratehikong matatagpuan, nakaharap sa karagatang Pasipiko sa direktang konektado sa West Philippine Sea, kaya ito ay isang crucial na lugar para sa pambansang pagtatanggol. Binigyan din ni Barbers na ang Surigao del Norte na may access na parehong Pacific Ocean at West Philippine Sea ay nagtatangi ang posisyon upang magsilbing isang malagang hub ng hukbong dagat noong Sabado. Nasubaybayan ng PCG at National Task Force for the West Philippine Sea ang tatlong Chinese vessel na tinatayang 211 nautical miles sa silangan ng Surigao Island pumasok sa mga barko sa Philippine EEZ noong November 20 malapit sa Siargao Island at noong November 40 naman malapit sa Davao Oriental. Nauna sila sa spot na layong 257 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan noong November 7. Bagamat critical ang papel ng kasiguran EDCA site sa pangangalaga ng eastern seaboard ng bansa, hindi ito sapat. Kailangan natin ng isa pang naval site sa Surigao del Norte para palakasin ang ating depensa laban sa drug smuggling at foreign intrusion, sabi ni Barbers. Sa kasalukuyan, may 5 military installations na itinalaga bilang EDCA sites. Basa Air Base sa Pampanga Port Magsaysay, sa Nueva Ecija, Antonio Bautista at Air Base sa Palawan, Mactan, Benito, Ebuen Air Base sa Cebu at Lambia Air Base sa Cagayan de Oro. Ang 4 pang natutukoy na lugar ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Alas 9:20 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. To all Kasado Patroller, standby report. Mga ilang sandali lamang. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga kasundaluhan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Likewise, sa lahat din po ng ating mga traffic enforcer na naglipa na po sa iba't ibang area po dito sa ating bayan. Partikular na po sa Kamaynilahan, sa mga lalawigan. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre ganoon din po sa lahat po ng ating mga motorista na may init ang ulo dahil sa nahihirapang pagkita sa pabago-bagong presyo ng ating mga gasolina. Kaya sabi nga po ay kinakailangan po ay relax lamang mga kabayan. Kasi talagang ganyan ang buhay. Masyadong magalaw ang sitwasyon. Kaya kinakailangan po kaunting adjust lamang at kaunting relax sa sarili. Hindi dinadaan lahat sa sabi nga'y pabigla-bigla o dinadaan sa init ng ulo ang lahat. Kaya kinakailangan po talaga ay maging mahinahon at mapanatag yung ika nga ay sarili para hindi magkaroon ng anumang pagkakasala sa kanino mang kapwa. Ang mahalaga po kasi mga kababayan yung kung ikay pasensyoso at maunawain sapagkat yan po ang kailangan talaga ng ating bayan, ng ating komunidad. Yung ikaw ay talaga pasensyoso anumang oras.
Ganap na alas 9:23 ng umaga, ito yatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng balitang kasado. At syempre sa ating mga magigiting at pasisipag, nga pong mga kolumnista at writer ng pahayagan. At syempre, ganun din po sa ating mga magigiting at porsigidong mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating bansa. Likewise, ganun na po din sa ating Metro Manila. Nandyan po si Kuyang Robert. Don Robert Ramiro, ang ating kasado patrol 20 upang magatid ng balita. Children rights isinulong ng Quezon City Government. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20 mula kay Kasado Patrol, si Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don Robert. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, children rights isinulong ng Quezon City Government. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright, Kuyang Don, sige, iputok mo na yan. Good morning! Good morning, Kuyang Don! Alright, parang walang tunog ang linya ni Kuyang Don. Ang ganap na alas 9:25 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright. Kuyang Don, babalikan kita. Wala talagang tunog ang iyong pakiayos muna ng iyong audio. Medyo talaga may problema. Alright? Ganap na alas 9:26 ng umaga, ito yatid ng balitang kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Hello, hello. Ba't walang tunog? Okay, sige, huwag mo na ibababa. Kababayan, ang ganap na alas 9:27 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Diaryo pa. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Ito ay kaugnay sa Children Rights isinulong ng Quezon City Government. Ang detalye ay manggagaling kay Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don, good morning! Yes, good morning Kuyang Arnold, mga kaibigan. Isinulong ng Quezon City Government ang kampanya para sa karapatan ng mga kabataan sa lungsod. Ito ay sa ika-6 na State of the City
address ng City Children Report ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na binigyan ng diin ang prioridad ng mga kabataan sa mga programa ng pamalaang lungsod. Responsibilidad niya ng mga lokal na pamalaan maging ang mga magulang at mga matatanda na bumuo ng payapa, ligtas na pamayanan na kumikilala sa mga karapatan ng mga kabataan. Siniguro din ng alkalde na patuloy na lilikhan ng mga programang tutugon sa suliranin ng mga kabataan tulad ng child labor, child abuse at exploitation, ang educational disparities at malnutrition. Mula pa rin sa lungsod, dito sa lungsod ng Quezon, sa National Capital Region, ito si Patrol 20, Don Robert Ramiro para sa Gabay at Patnubay ng TBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Alright! Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin dyan sa Quezon City, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala ang oras ay ganap na alas 9:29 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, puntahan po naman natin ang pag-uulat mula naman po sa area at lugar ng Cavite. Nandyan si Double L. Kuya Lando Luto, standby report. Alright, alas 9:31 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, bigyan natin ng daan ang pag-uulat mula sa Cavite. Si Kasado Patrol 25 Regional Level, Most Wanted Person Arrested by MOS-PNP. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Sige, putok mo na yan. Good morning. Yes, maraming salamat. Yes, Kuya Dos, maraming salamat. At magandang makulimlim na araw ng Lunes. Makulimlim ngayon dito sa bahagi ng Calabarzon, lalo na dito sa area ng Cavite. Ito ay nagbabadya ng ulan, Kuya Arnold. Malamig, makulimlim, at higit sa lahat, parang ang hina ngayon ng negosyo. Talaga, dahil kasi nga gawa nga ng dumagim na naman yung kalawakan, talagang madilim, at kahit nga sa lalawigan ng Rizal, sa Metro Manila ay talagang laganap ang ulan hanggang Calabarzon may marupang yan. Pero ito ay siguro ay klima natin ay ito ay klima na ng Pampasko. Ito ay naamoy ko na, Kuya Ron, ang simoy ng Kapaskuhan, Garon. Dahil December to na, Kuya Ron. Kaya yan nga ang nanganganib sa mga bata, sa mga kabataan na nangangarap na mapuntahan ng kanilang mga ninong at ninang sa iba-ibang area kung saan sila mga nakatira. Without yan, Kuya Arnold, at Merry Christmas, Ninong and Ninang. Okay, at advance happy birthday dyan kay inaanak. Kaya sige, Kuya Lando, iputok mo na yung iyong balita. Birthday
bukas ng aking anak, yung kinanak niyo. Oo, oo. Samantala, Kuya Ron, ito nga ay regional level most wanted na person. Ito ay na-aresto diyan sa Imo sa Philippine National Police, diyan dito rin sa Cavite. At siya the police operations led by the warrant sections of Imo's component City Police Station in coordination with National Capital Region Police Office or Southern Police District, SPD, successfully resulted in the arrest of their regional level most wanted person on November 30, 2024 in Barangay Alpandos, Imus City, Cavite. Police Lieutenant Colonel Alpi Imsalang, OIC Imus Component City Police Station, identified the suspect as alias Chilo, a resident of Barangay Alpandos in Imus City, Cavite. The arrest was made by virtue of warrant of arrest issued by the Regional Trial Court, Branch 122, 4th Judicial Region for violation of Section 5 and Section 11 of Article 2 of Republic Act Number 9165. Mas kilala ito sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2008. Under criminal case number 21960-20 and 21961-20. The arrest marked as a critical enforcement actions for the service of a judgment that on November 11, 2024. During the operations, law enforcement officers utilized by body-worn camera and alternative recording device ERT to ensure the integrity and transparency of proceedings alias Gilo, who has been evading justice for years. He is now in police custody and will be processed in accordance with the law. Samantala, Police Colonel Dwight Alegre, acting Provincial Police Director of Cavite PPO, urged the community na patuloy na pinagting ng mga kapulisan dito sa lalawigan ng Cavite ang kanilang pagtugis sa mga nagtatago sa batas na dapat lamang na makamit ng mga biktima ang narapat na hustisya kung kaya patuloy na humingi ng tulong at suporta mula sa komunidad. Sapagkat sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Colonel. Mula dito sa lalawigan ng mga bayaning pulis, ang Cavite, Kasada Patrol 25, Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa Kabayapat Tubay ng Kibis RNM News, Radyo na TV pa. Maraming salamat sa TV. Alright, maraming salamat rin, Kuya Landuluto, sa iyong pag-uulat. Samantala ang oras ay ganap na alas 9:36 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Marcos, sinabing deserve ng PH ang Pasko matapos ang 2-year. Round 1. Lady, go! Karapat dapat lamang. Karapat dapat lamang na ang bawat Pilipino ipagdiwang ang at magdama ang Pasko matapos ang isang mahirap na taon, sabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa isang pahayag. Linggo sa tradisyon na Christmas tree lighting ceremony ng Office of the President sa Kalayaan Grounds sa Malacañang, Maynila, nananawagan ng Pangulo sa publiko na mag-isip ng lahat ng mga taong nagre-refillings na rin sa epekto ng mga bagyong naganap kamakailan. Ang Christmas wish ko sa kabila ng lahat ng
Total na kahit ilang bagyo ang inihagis nila sa atin, kahit gaano karaming problema ang inihagis sa atin, wala namang makapapawi sa diwa ng Pasko sa puso ng mga Pilipino. Marcos said, and very child, man, woman, Pilipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. At tama nga, lahat tayo ay karapat-dapat sa Pasko, mahirap ang taon, dagdag pa niya. Sa programang ginawa din ng Pangulo ang parangal ang mga pagwagi ng National Parole Making Competition na binansagan isang bituin, isang mitiin ng Office of the Social Secretary at Department of Education. Ang competition ngayong taon ay nagtipo na 148 Christmas lantern sa nalika ng iba't ibang pampublikong sekundaryang paaralan. Pedro B. Panaligan Memorial National High School mula sa Calapan City, Oriental Mindoro ang hinirang na grand winner at nag-uwi ng 1,000,000 piso at isa pang 500,000 pesos para sa paaralan. Ang Panabo City National High School naman sa Davao del Norte ang nagkaped second place sa halagang 500,000 pesos sa karagdagang 300 pesos sa Rua City School for Philippine craftsmen. Sa Capiz ang nakakuha naman ng ikatlong pwersa at panalo ng 300,000 pesos cash at isa pang 200,000 pesos para sa kanilang paaralan. Lahat ng mananalo ay natatanggap din ng mga premyong hindi pera, kabilang ang mga laptop, isa pang tampok. Sa kaganapan ay ang mga pagtatanghal ng mga kilalang artista sa bansa, kabilang sina Jose Marichan at ang Alice Reyes Dance Philippines. Ganap na alas 9:40 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kalsado. Ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, PNP says filings of Charles BSBP bahagi ng mandato na itaguyod ang batas. Round 1. Lady, go! Samantala, iginiit ng Philippine National Police itong linggo ang pag-aayi ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Say Duterte ay bahagi ng tungkulin konstitusyonal na itinaguyod ang rule of law anuman ang katayuan ng politika. Inilabas ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel ang pahayag kasunod ng aligasyon ni Duterte sa nasanay na ang PNP sa political harassment sa kanya. Nananatiling tapat ang PNP sa mandato nito na ipatupad ang batas ng walang takot o pabor. Ang pagsasampa ng mga kaso laban sa sino mang individual, anuman ang estado o kaanib sa politika ay refleksyon sa ating tungkulin sa saligang batas at sa sambayanang Pilipino, sabi ni Marbel. Noong nakaraang linggo, sinampa ang kasong direct assault, disobedience to authority of grave coercion laban kay Duterte sa kanyang head of security na iba pang kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City noong November 23. Nag-ugat ang mga akusasyon mula sa mga aligasyon na hinadlangan ni Duterte at ng kanyang security team ang pulisyan sa pagsasagawa ng utos ng House of Representatives na dalhin sa BMMC ang abogadong si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Vice Presidente. Si Lopez na noon ay may contempt citation ay dinala sa St. Luke's Medical Center matapos ang panghihimasok ni Duterte. Noong Sabado, pinayagan ng Kamara si Lopez na umalis sa BMMC. Isa rin sa mga security official ni Duterte na si Colonel Raymond Dantila Chica ang inakusahan ng pananakit sa isang doktor ng PNP. Kung hindi tayo magsasampa ng kaso laban sa mga akusado na iyon, ano ang sasabihin ng mga tao? Takot ang pulis, pang mahirap lang ang pangil ng batas. Hindi natin maaaring paintulutan na
mag-ugat ang gayong mga pananaw. Tungkulin natin na ipamuhay ang batas sa lahat ng anuman ang kanilang katayuan dahil hindi pinipili ang hustisya, sabi ni Marbel. Alas 9:43 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Kasado, Patrol, Report. Alright mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 20 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Department of Science and Technology Research Institute inilunsad ang resulta ng pananaliksik para mabuo ang ready-to-eat food pack. Ang detalye ay magmumula kay Kuyang Don Robert Ramero, Kasado Patrol 20, mula dyan sa NCR. Alright, Kuyang Don Robert? Go, go! Yes, Kuyang Arnold, mga kaibigan, inilunsad ngayong araw na ito ang resulta ng pananaliksik ng Department of Science and Technology Food and Research Institute na sinaliksik nila ang ng mahigit sa isang taon na mabuo ang ready to eat foods na pinakabagong food security sa panahon ng kalamidad. Ang ayon dito kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DOST Economic Director, ngayong araw din ay ibinahagi na ang mga relief items sa mga pamilyang napituhan ng kalamidad. Layunin niya ay upang punan ang kakulangan ng mga pagkain lalo na sa mga na lugar. Katuwang ng Department of Social Welfare and Development sa inisyatibong ito sa pamamahagi ng ready-to-eat foods sa mga sinalanta ng kalamidad. Mula sa National Capital Region, ito si Patrol 20 Don Robert Ramiro para sa gabay at patnubay ng KBS-RM News. Diaryo na, TV pa. Alright! Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Ganap na alas 9:46 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, PCG pinaigting ang inspeksyon sa Manila Bay Dredgers Tarilla. Round 1. Lady, go! Paigtingin ng Philippine Coast Guard ang inspeksyon sa mga dredging ships na nag-ooperate sa Manila Bay area matapos matuklasan kamakailan ang mga undocumented Chinese national na nakasakay sa isang dredger sa Bataan. Ayon sa isang ranking government official Sabado, natagpuan ng Philippine Coast Guard ang 13 illegal Chinese crew sakay ng dredging vessel ng Harvest 89 sa Maraviles, Bataan. Bago ito umalis patungong San Felipe, Zambales noong November 26. Sa inspeksyon, natuklasan din ito ang isang uniform na nakahawig ng People's Liberation Army na nagtataas ng mga alalahanin sa mga intensyon ng mga mamamayang Chino. Dahil sa pangyayaring ito, inatasan ng komandant ng Philippine Coast Guard ang lahat ng ating Coast Guard stations na sumasaklaw sa Manila Bay
mula Coast Guard Station Cavite hanggang Coast Guard Station Manila, Zambales at Bataan nang paigtingin ang inspeksyon sa mga dredger vessels na ito na nag-ooperate dito sa Manila Bay at sumakay sa kanila at tiyakin na walang Chinese national sa barkong ito. Pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea, Commodore J. Tarilla sa Saturday News Forum sa Quezon City, sa investigasyon na pag-alaman din ng Philippine Coast Guard na walang permit ang barko na magsasagawa ng dredging activity sa San Felipe, Zambales. Ayon pa rin kay Tarilla, ang mga dredger na nag-ooperate sa Manila Bay Area ay tauhan umano ng mga Pinoy crew dahil nakarehistro sila sa Maritime Industry Authority sa Pilipinas. Ang mga crew nito ay intended talaga na dapat Pilipino at ito nga ang declaration nila. They are operating dredging dito sa Manila Bay at wala naman silang sinabi na mayroong Chinese national, sabi nila. Ayon kay Tarilla, nakikipag-coordinate ang Philippine Coast Guard sa Marina at Bureau of Immigration para habulin ang may-ari at shipping agency, gayon din ang pagtugis ng mga legal na aksyon laban sa mga illegal aliens. Ang bapor na Harvest 89 ay pinigil ng Philippine Coast Guard. Alas 9:49 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. 10 minuto bago mag-ikasampu ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, Kasado Patrol 49, standby report. Samantala, banta ni Sara laban kay PBBM nagdudulot ng panganib sa katatagan, tiwala at pamumuhunan. Round 1. Ready, go! Alright, bigyan po muna natin ng daan ang pag-uulat ng Kasado Patrol 49. Alright, Kuyang Joseph Elias Buntogon, standby report. Kasado Patrol report. Mahigit 23 milyong halaga ng shabu sa Caloocan City na kumpiska. Ang detalye ay manggagaling sa ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 49 mula pa rin dyan sa National Capital Region. Kuyang Joseph Elias Buntugon. Alright, Kuyang Joseph, good morning! Good morning po, Kuya Arnold. Nakukuha sa ating station manager na si Kuya Alan Gordios at maging sa ating mga tagapakinig. Ito po ang ating balita. Arestado ang isang high value individual na sangkot umano sa kalakala ng illegal na druga at 3 pang kasamahan nito sa sinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Caloocan City Police Station sa barangay 168 Caloocan City, Kamakailan. Nakumpiska sa anti-drug operation ang humigit kumulang 3,420 gramos ng hininalang sabu na may tinatayang presyo ng druga na nakakalaka ng 23,256,000 pesos. Nagugat ang operasyon sa masusing pagpaplano ng mga kapulisan ng District Drug Enforcement Unit, Caloocan Police Station na mayroong koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kalaunan matagumpay umano na nakipagkasundo sa transaksyon para sa droga ang isang pusher buyer para bumili umano sa mga suspect na humantong sa pagka-aresto at pagbawi ng mga illegal na droga sa posisyon ng mga suspect. Kaugnay nito na sa kustudiya ng Caloocan City Police Station ang mga naresto na suspect. Kasabay nito, inihanda na ang mga reklamong kriminal para sa pagsasampa laban sa mga suspect
sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Article 2 ng Republic Act number 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri at pinasalamatan ni Police Brigadier General Anthony A. Yaberin, Acting Regional Director, ang pagsisikap ng mga pulis at idiniin ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng pangako ng National Capital Region Police Office sa AAA framework o ang tinatawag na ABLE, Active and Allied. Samantala, may gagawin pang mga hakbang ang mga autoridad para matakip pa ang ibang high-profile drug lords na sukot sa pinagbabawal ng droga ng bansa dahil sumusunod lamang ang mga kapulisan sa tuntunin ng batas na may panindigan laban sa kasamaan para maiwasan ang kasiraan sa buhay na dulot ng droga. Mula dito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Buntugon at Patrol number 49 na nag-uulat sa gabay at pagkumay ng KBS, RMN News, Radyo na TV pa. Alright, maraming salamat sa ating Kasado Patrol 49 mula pa rin sa National Capital Region, Kuyang Joseph Elias Buntugon. Thank you, Kuyang Joseph. Isunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area at lugar ng Cavite, si Double L. Alright, Double L, standby. Report. Kasado Patrol Report. Ito po ay may kinalaman mga kababayan ukol sa alright. Ang pagulat ng ating Kasado Patrol ay magmumula pa rin dyan sa Cavite. Alright, Kuya Lando, mahalagang report. Good morning sa iyo, Kuya Lando. Yes, magandang kayo umaga uli sa aking pagbabalik. Ulat, ito nga katatapos lang kanina lamang ang ginanap na flag raising ceremony o regular flag raising ceremony at tuwing araw ng Lunes. Kung saan dito sa bayan ng Ternate ay dinaluhan ito ng incumbent Mayor Lamberto Babao at ang kanyang mga municipal kagawan. At samantala, Kuya Arnold, nung nakaraang araw ng Sabado ay nagkaroon ng Pesko Binang dito sa bayan ng Ternate kung saan ito ay inasimple ito o inasistihan ito ng kuraparoko ng bayan ng Ternate. Ito kay Reverend Father Nasofe. Ito yung kuraparoko o parish priest dito sa bayan ng Ternate na kung saan ay dinalawan ito ang nasabing Peace Covenant ng mga tumatakbong opisyal dito sa bayan ng Ternate. Lalo na ito ang kakalaban ng incumbent mayor na si Lamberto Bambao. Ang tatlo ito, Kuya Arnold, na maglalaban-laban sa darating na midterm 2025 election. Ito yung dating mayor na si Mayor Minyo at ito yung kanyang kalaban din sa pagka-alkalde na kanyang vice mayor na si John Gobio. Ito, Kuya Arnold, si John Gobio ay sinuportahan ito ng gobernadora dito sa lalugid ng Cavite kung saan itong si Mayor Lamberto Babao ay inasyata pera ito di umano ng nasabing gobernador dito sa Cavite dahil ito ay naulat ito kay Arnold na gustong anya ibaba o gustong bumaba na sa pesto itong mayor ng Bambao dito sa bayan ng Ternate kung saan ito ay last step na nga ito sana ni Mayor Bambao. So balik ito ay tatakbo pa rin bilang alkalde ng dito sa bayan ng Ternate. Kung saan nga ito ay medyo maigpit ngayon ang mga kalaban ngayon dito sa tatlong pagkakatunggali ng mga tatakbong alkalde dito sa bayan ng Ternate. Kuya Arnold, balik tayo dito sa ating kaninang event na dinaluhan ng flag raising ceremony. Ang hepe ng National
local government unit at ang Philippine National Police Alternative Municipal Police Station na si Police Major Marquez. Ito yung bagong kupo. O kaupo lang mga ilang linggo pa lamang o buwan na ang nasabing TP dito sa Ternate. Dahil nga ito ay nagregudon na nung nakarang mga araw ng pagpasok ng Nobyembre ay nagkaroon ng regudon ang mga chief of police dito sa bahagi ng area ng Cavite. So yan lang muna, Kuya Rod, ang aking situation report dito sa bayan ng Ternate, lalawigan ng Cavite. Ako si Kasado Patrol 25, Double L Kuya Donoto. Nag-uulat para sa Gabay Patubay ng TV sa RMN News, radyo na TV pa. Maraming salamat sa iyo, Kuya Rod. Alright, maraming salamat sa situational report ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Cavite. Yan sa Calabarzon, Kuyang Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Isang minuto bago magikasampu ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, banta ni Sara laban kay PBBM nagdudulot ng panganib sa katatagang tiwala ng mamumuhunan. Round 1. Ready, go! Ang umunay assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maaaring makasira sa katatagan ng politika at magpahina ng tiwala ng mamumuhunan sa Pilipinas, babala ng isang mamamahayag nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas, na ngayon sinabi ni Pulitzer Prize winning journalist Manny Mugato na hindi pangkaraniwan ang hindi pagkakaunawaan ng Pangulo at Vice Presidente sa politika ng Pilipinas. Nabanggit niya na ang banta ni Duterte sa publiko laban kay Pangulong Marcos ay maaaring magpalakas ng destabilizing effects ng politika period. Lalo ngayon na mayroon ngang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ay talagang nakakaepekto ito sa political stability at maaaring maapektuhan ang investment climate sa ating bansa. Sabi pa rin ni Mugato, sa kabilang banda, nagpahayag naman ng tiwala si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na hindi gaanong maapektuhan ang kasalukuyang kapaligiran ng politika sa bansa. Ang positibong pananaw sa ekonomiya sa Pilipinas na binanggit ang maayos na mga patakaran sa ekonomiya ng Administrasyong Marcos. Sa press briefing ng Palacio Huwebes, sinabi ni Balisacan na mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagkamit ng mga target na itinakda sa Philippine Development Plan 2023 up to 2028. Aniya sa kasaysayan, hindi hahadlangan ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa tensyon sa politika noong araw. Dahil malawak na napapanatiling ang mga patakarang pang-ekonomiya sa isang online briefing noong November 23, sinabi ni Duterte na nakipagkontrata siya ng isang assassin para targetin sina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung magtatagumpay ang sinasabing balak na patayin siya. Duterte ay inangkin ang kanyang mga remarks ay malisyosong kinuha sa labas ng lohikal na konteksto. Ngunit Mugato arcade laban sa labas ng lokal na konteksto, higit Mugato arcade na ang simentiko ng pahayag na ginawa maliit na pagkakaiba. Mayroon may binanggit siyang papatayin at kumontak siya ng killer. Ano ba ang ibig sabihin noon? Hindi ba assassination iyon, sabi ni Mugato. Kinwestiyon din niya ang kakulangan ng ebidensya na sumusuporta sa mga sinabi ni Duterte na may banta sa kanyang
buhay na magtuturo sa kawalan ng mga corroborating report mula sa kanyang security detail o law enforcement agency. Tungkol naman sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Duterte sa EDSA Shrine sa Quezon City, sinabi ni Mugato na mapupunta ito kumpara sa kusa at malawak na suporta sa likod ng 1986 People Power Revolution. Naano nang sinabi ng Philippine National Police na nakatanggap sila ng mga ulat ng pagbabayad na transportasyon na ibinigay sa ilang mga taga-suporta ng Vice Presidente para sa kanila na magpakita sa EDSA Shrine. Bagamat kinilala ni Mugato ang panawagan ni Pangulong Marcos na iwasang ituloy ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente upang maiwasan ang mga nakakaabala, maaari niya ang Kongreso na kumilos ng malaya. Palagay ko lang na tama lamang na may mga tao, may mga politiko at may mga miyembro sa Kongreso na naiinis na sa inasal nitong si Vice President Sara. Kaya hindi ko alam kung mapipigilan ng ating Pangulo ang ating mga congressman na mag-file ng impeachment complaint o kung hindi man ang congressman ay baka mayroong private citizen na mag-file ng complaint, sabi ni Mugato. Binigyan din niya ang kahalagaan ng militar bilang isang puwersang magpapatatag aniya. Nananatiling tapat ang Armed Forces of the Philippines sa saligang batas at demokratikong prinsipyo. Tiniyak na hindi ito kikilos upang destabilize o alisin ang nakaupong Pangulo, pero alam ninyo po ang ating Armed Forces of the Philippines ay very professional. Sila po ay sumusunod lamang sa commander ni Chief sa chain of command, sabi ni Mugato. Nabanggit din niya ang kontento ang militar sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Binanggit ang matibay na paninindigan ng kanyang administrasyon sa West Philippine Sea at patuloy na pagsuporta sa benepisyo at sweldo ng mga sundalo. Alas 10:05 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, Chinese MSR ships nakita sa PHEEC patungo sa Siargao at Davao Oriental. Round 1. Lady, go! Kinumpirma ng Philippine Coast Guard nitong Sabado ang pagkita sa dalawang Chinese Maritime Scientific Research ships sa papasok na exclusive economic zone ng Pilipinas malapit sa Siargao at Davao Oriental. Sa isang news forum sa Quezon City, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea na si Commodore J. Tarilla na una nang na-detect ng Philippine Coast Guard ang tatlong barko ng MSR ang Xiang, Yang, Hongtri, Xiajing at Xiangyang. Yung 10 mga 257 nautical miles silagang-silangan ng Santa Ana, Cagayan sa labas ng Philippines. ESC noong November 17 minsan na ispat ng Jiajing sa loob ng 200 nautical miles ESC ng bansa malapit sa Davao Oriental noong November 14, habang ang Xiangyang Hong 10 ay nakita sa silangan ng Siargao Island sa loob ng ESC noong November 20. Para sa ESC dahil sa ang Pilipinas ay may sovereign rights sa samantalahin at galugarin ang mga lugar na dito dapat for a foreign flag. Marine scientific research dapat humingi sila ng clearance, sabi ni Tarilla para sa Coast Guard. Ipaparating natin ito sa National Task Force at the West Philippine Sea at nasa DFA na ang pagkilos hinggil sa kanilang presensya. Pumasok daw ang mga sasakyang pandagat at dumaan sa tubig, ngunit hindi ito nagtagal. Gayunpaman, patuloy pa rin aniya ang Philippine Coast Guard sa pagmumonitor at pagdudokumento ng galaw ng mga sasakyang pandagat. Hanggang Sabado ng umaga, nakita ang tatlong malapit sa hangganan ng Philippine ESCO 211 nautical miles mula sa Siargao. Sa Siargao Island, ito ay labas na ang ating exclusive economic zone. However, we're still monitoring itong paggalaw nitong Chinese research vessel na ito.
because at some point in third hour exclusive economic zone noong mga nakaraang araw. Sabi niya hindi pa sumasagot ang Chinese Embassy sa Maynila sa DFA kapag hinihinga ng komento. Sa nasabing forum, sinabi ni Tarillan na nananatiling nababahala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng Chinese Maritime Militias malapit sa Pag-asa Island sa kanlurang bahagi ng bansa kasunod ng mga ulat. Swarming kanina mahigit 80 Chinese vessels ang namonitor sa territorial sea ng Pag-asa Island noong November 27, ngunit sinabi ni Tarillan na maaaring dahil ito sa masabing panahon, ito ay palaging isa pag-aalala para sa pamahalaan ng Pilipinas. Ipinaliwanag namin ang kababalagan bakit tumaas at bakit sabi niya. But every time na pumasok din naman sila sa territorial sea natin sa Pag-asa, we are constantly radio challenging this Chinese Maritime Militia. Tiniyak niya base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, bumaba sa 30 ang bilang ng Chinese vessels sa Philippine Picture. Alas 19 ng umaga ito yatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, 20.5 milyong shabu na samsam ng PDEA sa Cebu City. Round 1. Ready, go! Nahuli ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mag-asawa na sangkot sa illegal drug activities at nakumpiska ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20.5 milyong piso sa Cebu City Biyernes ng gabi. Batay sinilabas na pahayag nitong Sabado, nakuha sa kustodiya ang mga suspek na sina Juana Gallardo at ang live-in partner nitong si Raymond George Capua, 33 taon, matapos ang baybas sa barangay Tijero dakong alas 10:30 ng gabi. Na-recover ng mga otoridad ang 16 na pakete ng shabu na tinatayang may timbang na 3,020 gramo na may tinatayang market value na 20,536,000 pesos kasama ang marked money at iba pang mga gamit na hindi droga. Ang mga nakolektang ebidensya ay ipinasan sa Philippine National Police Regional Forensic Unit sa tamang paghawak. Ang mga suspek ay nakakulong sa lokal na pasilidad ng PDEA at naharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. At yan ang mga kabuang balita mula sa bulwagan ng balitaan. At syempre sa araw pong ito ng Lunes, ikangay lubos ang ating pasasalamat sa lahat po ng mga nakinig at nanood sa ating palatuntunan. At syempre sa mga oras pong ito ay pansamantala po muna ang inyong Kuyang Arnold ay magpapaalam sa ating palatuntunan. Sapagkat sabi nga po ay bagamat mahigit 1 oras lamang ang ating pagtatanghal ngayong umaga, ay humihingi po ng iba yung paumanhin at mulit-muli sa araw po ng bukas, araw ng Martes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, ay ipagpapatuloy po natin ang ating pagtatanghal. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi ganong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maasahan. At syempre sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, mapagpalang araw po ngayong araw ng Lunes, sumainyo ang magandang pagpapala ng ating dakilang lumika. Adios, babalos, amigos. Mulit-muli, bye-bye mga kababayan.